Alam nyo guys, ito kasi yung laro na madaling panoorin pero mahirap pag ikaw na yung nasa lamesa. Ayan, unang-una yung pag-prepare, pagpwesto ng bato. Hindi naman yan pwede na palaging tutok kasi hindi ka makakaubos ng bola kahit 3-4 lang. Hindi ka makakaubos kapag palaging tutok yung pwesto mo. Kailangan talaga dyan nilalagyan pa yan ng anggulo. So, paano naging madali ang bilyar? Unang-una yung pagpapaatras pa lang, baka mamaya naglulundagan yung mga bato mo. Pag ikaw na yung nagpapaatras niyan, mahirap. Hindi easy tong pagbibilyar, pinag-aaralan talaga to. Kaya kayo guys, yung mga nagsasabi dyan na yung mga meron, mga tambay sa na ang gagaling pagka sumablay yung player, ang gagaling manuya, pero pag sila na ala na, hindi na alam yung gagawin, di ba? Na konting tayo. Eto yung mga common bakit sumablay si kuya. Tutok na kasi malapit na, lapit na pero sumablay pa rin. Bakit? Sa mga hindi nakakaintindi, akala nila bobo yung tumitira, din nila alam may karga kasi na apektos yun. So malaki talaga chance na sumablay ka dun, lalo na pag malakas ang tira mo. Yun yung mga cause ng sablay. Hindi alam ng mga nanonood na tambay, akala nila is ganun lang ka-easy yung isinablay. Pero sa mga bilyarista, naintindihan nila yun, alam nila kung bakit sumablay. Lalo na kasi pag na may repair ka, talagang may sablay talaga. Hindi ka naman pwede kasi tira lang ng tira dyan. O kailangan mo talaga na dyan, yung pwesto ng bato mo is pang-ubos talaga. Ayun mga kasuldong, at yun lang. Advice ko lang dun sa mga magagaling manuya sa mga bilyaran. Huwag po kayo, medyo dahan-dahan kayo ng konti sa mga words ninyo kasi hindi po ganun kadali maglaro ng bilyar. Ayun po, ito po ay pinaglalaanan ng oras at panahon. Ayun, follow po my YT Kasuldong TV. Thank you.